Isang magpapalang araw na naman sa atin dahil pangatlong linggo na ng buwan ng October. Parang ang bilis talaga, no? Talagang hindi na po mapipigil ang panahon at ang dami na nangyayari at halos hayag na sa ating mga mata. Ang katotohanan na ang Diyos sa pinanampalatayaan na natin ay hindi malaglalaon ay makakasama na natin. Amen? Sino po bang nagagalak dyan sa mga usapin na ganyan? Tunay po na kung iisipin natin, ako po hindi naman sa akin minamalalim ng lahat. Ako po bilang lingkod ng Diyos, hindi po sa dahil wala po akong anumang ari-arian sa mundo. Tapi pamayaman kung hindi yung volcano. Pinaplano na namin ibinta ni Kuya, kaya lang mga picture namin, hindi na po yung makuha niya. Pero gano'n pa man, talagang marami na pong nagaganap. Napakasarap. Salamat po sa inyong mga panalangin. Pagamat wala po ako ng prayer meeting, yung ating biyahe po ay natuloy na. At maganda pa rin po talaga ang laging kainatnan dahil ang mga panalangin po ninyo ay natinat po sa amin. At ang amin po dala-dala ay bawal pala. Kaya po lang po sasabihin nyo sa inyo. Matagal po kaya pala ayaw ng Panginoon ay pabiyahe yung mga una kasi bawal. So, kasalanan talaga ng patuloy na research. Pero nung nandun na kami, research ko, wala namang masyadong ibang kabigatan, maliban doon sa kung saan kami ng permit sa bawat bayan na dadaan. So, alam mo rin yan. Pero sa biyaya ng Lord, nung kami ang ibababa, yung aming bagahe, nasa harapan pa talaga namin yung mga namuhuli. Kaya ginawa namin, nakiusap yung may-ari na, Pastor, pwede po, idireksyon nyo na lang po doon sa paglalagyan sa kanya. Well, talagang napakasarap na maranasan. Sabi nga, nangyayari ang lahat ng yun para makilala natin kung ano mabuti ang Diyos. At ang pinakamalaking pagpapasalamat po dahil lahat po na nagtatanong, ano po gagawin sa ito? Bakit po kayo po yan? Basta alam mo lang may ihatid kami. Pero nakarating pa rin po kami sa isla ni Cabrabay, pangakaiba. Mapunta po ng Nisibis Island. Hindi na po kami tumuloy ng Nisibis kasi hindi naman doon ang layunin namin. Dahil wala po sa plano. Pero kumaliwa po kami at pumunta po kami doon sa Cabrabay Island. At doon namin nabasa at napatunayan ang mga tao doon ay sabit na sabit sa Diyos. Kaya napapag-evangelize na tayo at inabot natin sa tulong ng mga kasama ko at tayo po ay nakapahagi ng salita ng Diyos. Ng mabuting balita. Talagang ganun po kakapila ang Diyos natin pinag-iipan. Kaya naman po ngayon sa umagang ito, dito po tayo ngayon mapupusap-usap at dito natin magsasalusaluhan ang pangatlong mensahe ng ating Panginoon sa lingkong asawa ito, yung be steadfast and faith. Tunay po na kung hindi po tayo magiging matatak sa pananampalataya na kinalala niya po natin, sinasabi po ng Biblia na darating ang mga ulit panahon, marami pa po maaagaw. Kaya po, nais ko na matutunan natin at idilat po natin ang ating mga mata at buksan natin ang ating mga puso sa mensahe nito. Kasi kung magpapabaya po tayo, baka po isa tayo sa matangay pa. Dahil nakasubok na tayo ng matutuwanan sa dapat. At salamat po sa Panginoon dahil hindi po talaga siya tumitigil at hindi siya nagpapabaya upang hindi natin maabot ang ruro ng pananampalataya o ang sinasabing lalim espiritual. Dahil hindi po pwede ng mga Kristiyano ay laging natatangay ng sanglibutan. Okay, lalo na po sa panahon ngayon. Ako po, marami ng mga mananampalataya na kilala na sobrang lalim noon, sobrang tapat noon, pero ngayon, wala na. Nung nakumpisa, ang init na init sa espiritual, tanggap na tanggap ang lahat ng mga pagsubok na pagtagumpayan, pero nung dumating ang bandang muli, hindi rin nakatiis, nawala. Marami tayong mga kakilalang mananampalataya na ganyan. Kaya po, kung hindi tayo magiging matatag sa ating mga nararanasan bilang Kristiyano, baka po, isa sa atin ay mabawas pa sa bilang
na hinahanap ng Panginoong Jesucristo sa ating mga hindi. Kaya po huwag tayong papayag na mabawasan pa. Kung hindi dapat, mabuo. Kaya ang sinasabi po ng Acts chapter 12 ay dapat matupad na natin yung ating bilang. Iyan po ay bunga naman ng pangako ng Diyos na kapag po natupad na ang lahat na hinahanap at nabuo na ang bilang, sigurado po na tayo ay makakatanggap na ng gantimpala sa ating mga pangyayari. Kaya naman po, magpatuloy po tayo at maintindihan natin ang tunay na kahulugan ng paglilingkod at yung pananampalataya sinasabi natin sa ating mga sarili. Alam mo, marami na pong estrategiya ang diablo sa pananampalataya na ating daladala. Hanggang ngayon, kinukonsidera ni Satanas na ang lahat ay isang ayunan para huwag naman tayong mabigyan ng diin sa ating mga pagkakamali. Kaya pwede i-consider na lang ang mga bagay na ayos, mabuti, at mga bagay na nagdudulot sa atin ng kapahamakan. Kahit ito ay inaakala natin na nakakatulong sa atin. Kaya maging matalino po tayo sa paraan na itinuturo sa atin ang Biblia. Kaya nga po tayo ay mayroong mga tagapangaral at mayroong tagapagturo na hiniran ng Diyos para nalalaman natin hanggang saan tayo magiging matatag at paano tayo nakakaalam ng mga bagay na magdudulot sa atin ng pagpapala. Well, ang introduction po natin dyan sa pangantukin ko ngayon, number 1, kalooban ba ng Diyos na may pagsulong? Mababasa natin dyan mamaya, ang nabasa natin kanina sa ating scripture, na parang ang mga pagsubok na nararanasan natin ay siya pang nagpapatatag sa ating pananampalataya. Amen? At kung makikita natin, nabasa din natin, kaya nakakatuwa dahil sa mga topic natin ay nakakaumay sa Sunday School. So may hindi ko nakabot sa ating Sunday School kanina, sa John chapter 10, ay napatunayan natin na ang Panginoong Diyos ay hindi mas maintindihan ng mga leader ng reliyon sa kanyang ginagawa. At sa pamamagitan ng kanyang pagiging Diyos, hindi siya maabot. Kaya sa verse 11, kaninang umaga ay sa chapter 11, verse 1 to 16, ipinakita naman sa atin na ang kalagayan ng karanasan ng magkakapatid na si Lazarus, si Martha at si Mary ay nagdulot pa sa kanila ng pagpapala. Dahil namatay ang kanilang kapatid, pero parang sinasabi ng Panginoon na hindi siya talagang patay. At alaman na natin from the history na ang Lazarus ito ay binuhay ng Panginoon sa pagkakatulog sa 4 na araw. Okay. Kung tulog lang yun, 4 na araw na kung hindi maganda. Okay lang yung tulog na maghapon at yung tulog na magdamag, pero yung walang tulog, talaga naman kita-kita sa mga makan. So kaya, mag-ingat po tayo, baka dahil hindi na tayo natutulog, sinusubok na tayo ng diablo. Pinapapot na sa atin yung mga kaisipan na huwag na natin gawing pagpapala ang gabi. Alam niyo po, nakakalungkot kahit ang mga kabataan ngayon. Ang umaga ay ginagawa ng gabi. At ang gabi ay ginagawa umaga. Na ang paggaling ng Diyos, buong maghapon, kailangan tayo yung tumatrabaho, tumikilos, samantalang sa gabi, dapat ay nagpapahinga. Pero ang ginagawa, ilan ang mga mata sa gabi at sa umaga, aandap-andap. So, paano pa natin magagawa ang kalooban ng Diyos kung yan na ang itinuturo sa atin ng mundo na mapagsubok at hindi natin malalampasan. Darating ang araw, tayo din mismo ay mapapahama dahil hindi tayo naniwala sa kung anong sinasabi ng Biblia. Verse number 2. Ano ang dapat gawin upang magtagumpay? Alam ko, bilang mga mananampalataya, bilang mga Kristiyano, bilang mga tagasunod kay Kristo, naniniwala na hiniram ng Diyos, ano rin natin ginawa? Marami na tayong sinubok upang magtagumpay. Pero, yan nga ba talaga ang pamantayan ng Diyos para tayo magtagumpay? Hindi ba kaya nananatili pa rin tayo ngayon na mahina,
Dahil hindi naman talaga natin sinusunod kung ano sinasabi ng Biblia para manatili pa rin tayong nakatayo sa lahat ng hamon ng buhay. Ano sabi ng Biblia? Isuot natin ang balodin ng pakikipag-inuman. Ayaw natin isuotin kasi piling natin, palakas talaga tayo. Pero alam natin na ang mapalasot ng kaaway na lumarating ay hindi natin napaglalalaman at hindi natin nakakalaman. So kaya dapat, pagkakabayan natin ang lahat kasama ang mga hinirang ng Diyos. And number 3, tumatanggi ang Diyos sa pabago-bago ang isip. Ito, madalas ko itong pamili sa mga nakakausap ko. Alam niyo po, kung magpapaalipin tayo sa mundo, kung ang hangad lang naman natin at hindi ko po makasabi, si Pastor Correa na advice na mag-alipin na lang kami ng mundo para magtagumpay. Hindi po. Kaya lang po, kung ang aking pagsasalita sa inyo ay ilalagay niyo doon sa logic ng buhay bilang isang tao, abay, kung gusto mo talaga umasenso at pagpalain ka, napakadali niya. Sundin mo si Satanas. Pinapangako niya, di ba? Matthew chapter 4. Samahin mo po ang lahat ng nakikita ng mga mata ibibigay ko sa iyo. Kaya-kaya gawin ni Satanas po yun. At hindi lahat ng pagpapala ay galing sa Diyos. Si Satanas mas magaling pang magbigay ng pagpapala para wag mo lang siyang iwalayan. Samantalang tayo mga Kristiyano para makuha ang pagpapala, natakot-takot ang ating dinadanasan. Kasi bakit? Ang Diyos natin makapangyarihan sa lahat, hindi pang lupa. Amen? Ang Diyos na pinanampalataya na natin panglangit. Tapos nag-aasap ka dito sa lupa, magkaroon ka ng mga bagay na higit sa langit. Ano sinasabi ng Biblia? Mag-ipon ka ng iyong kayamanan sa langit. Hindi dito sa lupa. Kaya hindi ibig sabihin na tayo naman ay nag-aasap ng mga bagay na ito. Ang akala naman natin ay okay naman maging mahirap kami. Alam niyo po, nalilipid din sa Diyos na makapangyarihan sa lahat kung paano ka pinagpapala para sa kapangyarihan niya. Hindi po para sa iyo. Kung tayo po ay mananampalataya at tayo ay pinagpapala, ibig sabihin, ibinigay yun ng Diyos, may layunin. Ano sabi ng Biblia? Kung may lumalaki sa iyong pulsa, para kanino yun? O, sa mga nagbabasa, kapag may lumalaki sa iyong pangangailangan, yun ay para sa iyong pangkawang gawa. Kasi ang layunin, kaya kami nagpala, para yung mga taong gusto rin pagpalain ng Panginoon, makaranas ng pagpapala sa pamamagitan mo o sa pamamagitan mo. Nakakita ng puso din eh. Pero kung ang akala natin, nakatanggap tayo ng pagpapala, atin na lang yun, baka naman, mapagtanto natin bukas makalawa, kung yan ay talagang mula sa Diyos, hindi nagbabago ang Diyos at ayaw ng Diyos sa pagbabago ang isip, mawawala rin yan sa atin. Kasi bakit? Ang Diyos ang nagbibigay at ang Diyos din ang bumabawi kung hindi nagiging karapatan. Pero si Satanas, maniwala ka sa hindi, kapag nagbigay ng pagpapala sa iyo at lagi kang nakakonekta sa Kanya at nakaugnay sa Kanya, lalo ka pang pagpapalain. Alam mo po kahit ang Biblia na sasabi ko po dyan, bakit parang lalo pinagpapala yung mga gumagawa ng masama? Sigura mo na kung ganyan ang nakikita, lalo na si King Solomon. Basahin niyo po ang Proverbs, makikita natin kung gaano ang patutuo ng hari na ito sa mga taong gumagawa ng masama na para pang sila'y pinagpapala. Tandaan natin yun. Kapag ka, ang isang tao ay umanin na ang puso sa mga bagay ng mga sanlibutan, matutulad tayo doon sa isang mayaman na binata na nakipag-usap sa ating Panginoon sa Kristo at gusto niyang sumunod sa ating Panginoon. Nung sinabi ng Panginoon ang lahat ng dapat gawin, alam niyo po ang napakasarap pakinggan, ginawa niya na ang lahat ng iyon. At wala na kung hindi ginagawang mayaman na iyon. Isa na lang ang pinagawa ng Panginoon at hindi niya matanggal. At ipamigay ang kanyang lumalabis. Kaya tuloy na wala sa harapan ng Panginoon. Kaya alam natin mga minamahal, kung nakaugnay tayo sa Panginoon at ang puso natin ay hindi nagpapabago-bago at nakadiretso tayo sa ating layunin, alam mo, mayroon ka man wala maglilibot ka sa Panginoon. Now, bago ko po basahin ang James chapter 1 verse 1 to 4,
Nais ko po muna, bigyan kayo ng konting kaisipan sa buhay Kristiyano natin. Minsan po ba na pagtanong na natin sa ating sarili kung gaano na tayo katatang bilang Kristiyano? Minsan ba, nakapagmumuli na po tayo, nagagawa pa po ba talaga natin yung prinsipyo ng Diyos para sa buhay Kristiyano natin? Panalangin, pagbabasa ng Biblia, at higit sa lahat, ang paghahatid ng mabuting balita. Hindi po kasi pwede mawala yung tatlo na yan sa atin dahil yan po ang layunin bakit tayo naging Kristiyano. At hindi po talaga pwede sirain yung tatlo na yan dahil yan po ang layunin ng Diyos kung bakit siya bumalik na sa Ama at muli siyang babalik. Alam niyo po kung nanatili ang Panginoon hanggang ngayon dito sa lupa, alam mo naman na magtatagumpay ang Diyos. Pero saan kaya tayo patutungo bilang mga anak ng Diyos? Ano kaya ang kalagayan natin kung hindi bumalik si Jesus sa langit at hindi sa atin iniwan ang mundo at hindi tayo iniwan? Alam niyo po last week na pag-aralan natin, di ba? Hayagan na siyang naglatag sa kanyang mga lingkod. Hindi na siya nagsalita sa pamamagitan ng kalinaga kasi ang gusto niya, malaman na natin ang tuwiran. Kung anong layo ng Diyos, bakit siya babalik na sa Ama? Alam niyo po mga minamahal kong kapatid, yung mga lingkod at mga alagad ng Diyos na nagsipangaral noon nung si Jesus Christ ay bumalik na sa Ama, alam niyo yung kanilang mga pagtitiis at yung kanilang mga paghihirap, hindi yun magiging katagumpayan hanggang ngayon dito sa atin kung ang Panginoong Kristo pa rin ay nananatili sa atin, hindi kung pumunta sa Ama. Bakit? Dito napapatunayan na ikaw at ako ay mayroong layunin at dapat gawin bilang mga lingkod at tinawag ng Diyos. Kaya yung mga puso natin, dapat isaalang-alang natin. Dapat hindi kung basta lang natin nauunawaan na tayo ay Kristiyano, hindi lang basta nauunawaan na tayo ay may pananampalataya, hindi lang basta nauunawaan natin na tayo ay tinuring na ng Diyos na anak. Dahil ang tunay na anak may bahagi sa sambahayan. Amen? Dahil ang may bahagi sa sambahayan ay tagapagmana. Kaya napakarami po tayo pwedeng pag-aralan. Manalangin muna tayo para sa ating pagtatagumpay sa ating mensahe. Ang banal sa mga gawang ito. Pakalawin mo po sa pamamagitan ng iyong lingkod na mahayag ang iyong kapangyarihan sa pamamagitan ng banal na Espiritu sa pagtuturo sa amin ng tuwirang aral na kami Panginoong Diyos ay bahagi ng iyong Panginoong Diyos na pag-akyat diyan sa langit at sa muling pagbabalik mo kami ay may pananagutan na dapat. Iharap sa iyo. At kami Panginoong Diyos ay ikilos at gagawa sapagkat kami ay mayroong tinanggap upang ipahayag, upang ipaalam, at ito ay aming gagawin. Salamat po Diyos sa pamamagitan po ng inyong mga turo at aral na tututo kami, nagkakaroon kami ng kaalaman upang maging matatag na Kristiyano. May pagtitiwala at pananampalataya Panginoon sa nais mong ipagawa. Dahil kami Panginoon ay umaasa lamang sa iyong pagbabalik na kami ay ibabahagi mo ng mga gantimpala na iyong nila para sa mga hinigan. Ito ay aming sinasama sinadalangin Ama sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. So now, katulad nga po ng aking sinabi, hindi po ako nang aalinlangan at hindi po ako nagdadalawang isip na makitin sa inyo at sa ating lahat ng salita at araw nito. Dahil ito po ay tunay na nagmumula sa Diyos. Sabi po niya sa James chapter 1, verse 2, mga kapatid, magala kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang pagsubok, sapagkat alam ninyo na lalong magiging matatag ang inyong pananampalataya matapos ninyong mapagtagumpayan ang pagsubok na iyan. So ngayon, mga minamahal kong kapatid, kalooban ba ng Diyos na magkaroon tayo ng pagsubok? Amen. Amen. Kasi bakit? Alam niyo po, pag pinag-aralan natin yan, mas malalim ang mga turo at aral ng Panginoon sa Biblia. Hindi po dahil may itinanganak na ulam, abay makasalanan na sila. At hindi po dahil may namatay na Lazaro, abay hindi na sila nakasunod sa kalooban ng Diyos.
ang pinakamasarap kong marinig at maranasan sa turo at aral ng ating Panginoon Kristo. Kaya may mga ganitong istorya para mahayag ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya pala tayo ay nagdadala sa mga pagsubok, mayroon tayong dapat pagtagumpayan. Dahil sa pagtatagumpay natin na yan, napapatatag tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Kaya naman itong mga pananampalataya natin ngayon, na talagang umabot na sa edad na lampas pa sa ipinangako ng Diyos. Paano na kaya kami ang inyong naranasan sa pakikipaglaban? Kaya yan lagi ko sinasabi sa mga magulang, maging sa mga anak. Ano po? Kung nakikita po natin ng ating mga magulang, kaya po sa akin ng Biblia, mahalin natin ang ating mga magulang. Kasi bakit? Kahit po ay mga anak na nakaabot na sa urong ng karunungan, gumraduate tayo ng pinakamataas na degree ng sanlibutan na ito. Samantalang yung mga anak natin, elementary lang ang inabot, pero alalahanin natin kung bakit kailangan patutuhanan ng Biblia na mahalin natin ang ating mga magulang. Ang karanasan nila ay hindi natin kayang dibagin. Kailan tayo pinanganak? At kailan pa sila lalaban sa sanlibutan sa gera? Di ba kung gaano nila nalalaban sa mga bagay na nararanasan nila, yun ang nagpapatatag sa kanila. Ganun din sa ating buhay Kristiyano. Kaya kung tayo ay nag-iisip, lalagay sa ating mga sarili ng pagkaunawa, na tayo ay matatag ng Kristiyano, gaano na ba natin ipinaglaban ang pananampalataya ng Diyos? Verse 4. Sabi po niya sa verse 4, at dapat kayong magpakatatag hanggang wakas. Tingnan niyo po hindi po sinasabi dito na magpakatatag ka hanggang ngayon. Kung hindi, magpakatatag ka hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Ibig sabihin, mga minamahal, ang pagiging ganap ang tunay na pagtatagumpay. Pagkakala lang natin, ganap na tayo. Pero kung may problema lang, kung may mga pagsubok lang, kung may mga naranasan natin sa buhay, bumibigay na tayo. Pagkapiling lang natin, ganap na tayo, pero yung mga palasong sa atin sa tumatama sa atin, bumabakong pa rin sa ating mga katawan. Hindi natin napagtatagumpayan. Kaya tuloy, nagsasabi tayong Kristiyano, kaya tayo tuloy, nagsasabi tayong matatag, pero sa isang higla, natatalo tayo. Kaya tuloy, hindi natin napagtatagumpayan kasi bakit? Piling natin, ang lakas-lakas na natin, hindi na tayo sumusuot ng balotin ng pakikipagigma. Kaya tuloy, pag dumating yung mga nararanasan, hindi na natin alam kung ano ang gagawin. Umaabot tayo sa mga pag-aalinlawan, umaabot tayo sa iisip na hindi na nararapat, kasi ang akala natin, wala na si Kristo sa mga panahon na napighatian. Alalahanin natin, ang Diyos ay kasama natin magpakailanman. Verse 5. Ngunit, kung kulang, sabi yan, ngunit kung kulang ng karunungan ang sinuman sa inyo, humingi siya sa Diyos at siya ay ibigyan sapagkat ang Diyos ay saganang nagbibigay at iinanumba. Pero ang lahat po na iyan ay nagmumula pa rin sa pagkarunawa na kung sino tayo at ano tayo sa harapan ng ating Panginoon. Pakinggan po natin ang unang puntos na ating pag-uusapan ngayon at ito po ay nakatungkol dito sa James chapter 1 verse 2 hanggang 4. Magiging ganap ang pamantayan o magiging ganap ang pamantayan ng Diyos. So, makala lang kasi natin dahil sa magiging mananampalataya natin, dahil sa pagtitiwala natin sa Diyos, alam niyo po, napakarami mo na po Kristiyano na kausap niya. Lalo na pag-usapan natin ang pananampalataya. Mas marami po silang alam. Hindi ka pala kapagsasalita sa Kanya ng bagay na magdudulot sa Kanya na katatagan, siya ang mag-ibig ko sa iyo. Sabi natin na pala sa namin kahapon din ay siya ang bilog tinanay ko. Kasi nga po, isa sa nakita ko yung paninari ko na makadahil na naubo dahil siguro sa edad niya humina ito kaya nadalangin na may paghihilot sa kanya kahapon. Alam niyo po sinusubukan kong i-share sa kanya mas malalim pa pala siya.
sa inaakala mo pagdating sa Espiritu. Kaya lang, minsan mga minamahal ko, yung pagiging ganap, yun ang dapat na nakikita sa atin lahat. Yung pagiging ganap, dapat umaabot tayo ng sa level. Alam niyo po, kahit sino ay hindi matutuwa kapag hindi ganap. Subukan niyo po magluto ng kanin at hindi gaano luto. Hindi ka naman natutuwa, di ba? Subukan mo, kapag mayroon kang ginagawa, parang, si Tito pa, alam ko, camera man ito eh. Pag hindi ka nakikita kontento yung isang picture sa kanyang paningin, hindi siya natutuwa doon. Kaya, ilang cellphone ginagawa sa isang mukha? Marami, di ba? Kasi pipiliin ni Tito Boy, yung pinakasapat, alam niya na yun ang magiging ganap sa ginawa niya. Kasi po, pag hindi po ganap ang isang tao, alam natin na hindi po kalugod-lugod kailanman sa ating Diyos. Bakit? Una, napapagkain natin, dapat tayo ay maging ganap. Kaya ang Diyos ay pagkain. Alam natin na kapag pag-uusapan ang kabanalan, hindi po tayo kailanman magiging ganap. Amen? Kahit anong gawin natin, bilang tagasunod kay Kristo, kung minamahal, pasanin pa natin ang cross, mula dito hanggang Pampanga. Lumakad ka man ng nakapaan. Lumuhod ka man lalo magpunta dito. Kung hindi talaga tayo ganap sa ating Panginoong Kristo, alam niyo po, wala tayong karapatan sa harap ng Ama sa Langit. Amen? Kasi wala po kailanman sa atin ang magiging ganap. Kailan tayo magkakaroon ng kaganapan? Paminikaya. First, number 1. Ayan. Unang puntos dito sa ating pinag-uusapan, pagiging ganap ang pamantayan ng Diyos. Yan palang pamantayan ng Diyos. Bakit ba ipinagkaloob sa inyo ang Espiritu? Yan, baka nagtatanong tayo, bakit ba ipinagkaloob sa akin ang Espiritu ng Diyos? Para tayo pagkakaganapan, basahin ko natin ang Romans chapter 8, verse 26, 27. Ganyan po ang sinasabi. Gayon din naman, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan, hindi tayo marunong manalangin ng wasto. Amen? Dito pala ay hindi na wasto. Tama? Tanggap naman natin yan. Yan marami talaga sa atin ang mananalangin. Nung abot lang ng kaisipan natin. Pero bakit nilagay yung banal na Espiritu? Kaya ang Espiritu ang dumaraing para sa atin sa paraan di natin kaya sambitin. Amen? Kaya pala, mapalad ang isang mananampalataya at isang naglilingkod sa Diyos, kahit hindi siya lubos na nagiging ganap, sa pamamagitan ng Kristo, mayroon pang Espiritu. At pastor, ibig sabihin ba niyan si Kristo kulang? Hindi po. Ibig sabihin, ganap na tayo sa pamamagitan ni Kristo. Tama? Kaya lang, yung araw-araw na buhay natin bilang makasalanan, nasa atin pa kasi po yung matawang makasalanan. At kahit sino sa atin ngayon, hindi makakapagsabi, hindi siya nakagagawa ng mga kamalian. Yung banal na Espiritu na inilatag sa atin, yun ang nagtatrabaho para tayo ay magkaroon ng kaganapan sa harapan ng Diyos. Amen? Next verse po. Ayan po, ang Diyos na siyang nakakasaliksik ng puso ng tao, ang siyang nakakaalam kung ano ang kalooban ng Espiritu. Sapagkat, ang Espiritu ang namamagitan para sa mga hiniram ayon sa kalooban ng Diyos. Sino ang tumatanggap ng kaburang kaganapan? At sino ang naglalagay sa atin para maging ganap sa harapan ng Diyos sa amin? Yung banal na Espiritu na nasa iyo at nasa atin. Dahil siya ang araw-araw na nagtatrabaho. Kaya baka nakakalimutan natin. Nagsasabi tayo mananampalataya, nagsasabi tayo nakasunod kay Kristo, pero yung buwan ng Espiritu ay hindi maramdaman sa atin. Pakaisipin natin mabuti ang kapuspusan at kaganapan ng Diyos sa ating mga buwan sa pamamagitan ng fruit of the Spirit. Marami tayong nakikita
nakikita sa labas. Napakalalalim po pag tinanong mo sila spiritually. Mas malalim pa kaysa sa atin. Pero yung kagalapan, kalubusan, at yung sinasabi natin na kabuuan sa paglilingkod sa Diyos ay hindi maranasan. Dahil wala yung bunga ng Espiritu na nasa kanyang puso. Na nagpapasagdan sa kanya sa pamamagitan ni Kristo. Amen po ba? Nakakaintindihan tayo. Second point, ano ba sa pagiging ganap na lalaman natin? Pinatutuhanan ng isang lingkod na yung kanyang pagiging ama ng pananampalataya, hindi lang po natutunan sa pamamagitan ng argumento ng kanyang totoong Diyos at ni Abraham. Sabi dito, si Abraham nanalig at sumunod sa Diyos, kaya tinuring siya patuloy. Hindi lang basta sumampalataya. Sumunod. Alam natin kung ano mga pagsunod ang dinanasan ni Abraham. Para ang kanyang bayan ay patuloy na papalaan pagdating ng araw. Hebrews chapter 11 verse 8 hanggang 9, ganyan po ang sinasabi. Dahil sa pananampalataya sa Diyos, sumunod si Abraham nang siya'y utusan ng Diyos upang pumunta sa isang lupaing ipinangako sa kanya. Sumunod nga siya kahit hindi niya alam kung saan siya pupunta. Unang puntos na matututunan natin dito sa araw na ito, ang mga tunay na anak ng Diyos at sumusunod sa Diyos, hindi niya alam kung saan siya pupunta. At hindi niya alam kung saan gagawin ang mga bagay na gusto niyang gawin. Bakit? Sa ating parang. Hindi mo pinangarap na tatayo ako dito sa harapan ninyo at magsasalita ako sa harapan ninyo. Bakit? Hindi ko gusto na gawin ito. Dahil ang alam ko malaki ang pananagutan ko pag nagkamali ako sa lahat ng sinasabi ko sa inyo. Pero dito tayo nilagay ng Diyos. Saan ito tutungo? Hindi ko alam. Ang Diyos lang ang nakakaalam. Amen? Pero naman, baka inisip nyo sasabihin, Pastor, parang hindi mo alam, saan tayo pupunta sa ginagawa natin na ito? Alam natin lahat, ang paglingkod at pananampalataya sa Diyos, may lugar na itinanako ang Diyos. Amen? Sabi ko naman, Panginoon eh. Pero kung ang ginagawa natin na ito, ang pinag-uusapan natin yung ginawa ni Abraham, nung pinapunta siya ng Panginoon sa lugar, na hindi niya alam kung ano ang mangyayari sa kanya. Kaya hindi po basta pananampalataya lang ito. Alam natin na kung sa pananampalataya, wala nang makakatulad talaga kay Abraham. Pinanakuha siya ng Diyos, ang kanyang lahi magiging kasidami ng bibig sa lahi. Nag-iisa pa lang si Isaac. Gusto na sa kanyang ihandog. Dahil nasabi ng Diyos. Pero hindi niya pinagdahan ng Diyos. Inihandog niya. Diba? Alam natin ang mga istorya. Pero ito pa. Ang isang talata. Dahil dyan, ang Diyos na ito na pinagpilikuan ni Abraham at ang Diyos natin ngayon ay iisa. Sunod na talata po. Dahil din sa kanyang pananampalataya, siya ay nanirahan bilang dayuhan sa lupang ipinangako sa kanya. Mga tolda ang naging tirahan niya, gayon din sina Isaac at si Jacob na tumanggap din naman ng pangakong katulad niyo. Alam niyo po, bakit po ito itinalaga? Bakit po ito ipinapaalam sa atin ng Diyos? Alam niyo po, wala yung pagkakalayo sa atin ngayon. Lahat po tayo itinagda ng Diyos na mabuhay ngayon dito sa mundo dahil mayroon po tayong layunin katulad nila. Para sa pagiging Kristiyano natin at para sa inyong pagtawag sa atin na mananampalataya, kung mayroon pananampalataya at pagsunod ngayon ay nananatili lang sa atin. Nagiging tahimik lang tayo sa tinanggap natin ang kaligtasan. Dinala tayo ng Panginoon bilang stranger sa mundo na to. Amen? Kaya nalagay ko itong sinasabi sa mga magulang. Sino ang magulang na nakapili ng anak na gusto niya? Sino naman yung anak na nakapili ng magulang na gusto niya? Di ba wala? Pero bakit tayo nandito? Bakit tayo nasa magulang na yan? Bakit tayo nasa anak na ganyan? Isa lang ibig sabihin, may layon ang Diyos sa iyo at sa akin. Amen? Kaya naman dapat naiintindihan natin, bakit pa ako mananampalataya ngayon? Bakit pa ako tagapaglingkod ng Panginoon ngayon? Bakit ako tinatawag na tagasunod kay Kristo? At bakit pa ako ngayon ay may pagkaunawa ng buhay na dahil kay Kristo? Dapat alam natin na itong buhay natin bilang estranghero sa mundo nito, katulad ni Abraham,
ni Jacob, ni Isaac. Pare-pares naman sila. Inisip ba nila na sa pamamagitan ng pamilya ni Jacob, mapunta sila sa Egypto? Hindi naman. Ibinita nga lang nila si Joseph the Dreamer eh. Diba? Kaya lang, kung naging gobernador na doon pa sa Egypt si Joseph the Dreamer, dinala niya yung kanyang pamilya kasama si Jacob. Diba po? Kaya tayo naman dito, kung inaakala natin na malalampalataya na tayo, dali naman natin yung ating pamilya. Dahil may lupang pangako ang Panginoon. Amen? Lahat tayo ay may tatahakin sa mundo na ito patungo sa lupang ipinangako ng Diyos. Ano pa? Pangatlo, sa pamamagitan mo'y pagpapalain ng Diyos ang lahat ng bansa. Sa pamamagitan mo, sa pamamagitan ng bawat isa sa atin na dito ngayon, alam ko po na mayroon kayong mga layo. Mayroon tayong mga binubuong pamilya. Mayroon tayong mga inaasahan na kamag-anak. Mayroon tayong mga kakilala. At yan lahat ay magiging pagpapala tayo sa Kanya. Kung alam lang natin kung paano gawin ang mga sinasabi namin. Galatians chapter 3, verse 5 and 8. Ganito po. Bakit ipinagkaloob sa inyo ng Diyos ang Espiritu? Inulit. Kasi baka nga nakakalimutan natin na ang Espiritu yan na inaakala natin nasa atin, Espiritu nga na nasa puso pero walang function. Kaya sabi ng Biblia, namimigati, nalulungkot yung Espiritu. Kasi bakit? Hindi maramdaman. Nasasabi lang tayo sa Biblia na Kristiyano tayo, pero yung bunga ng Espiritu ay hindi talaga makita. Bakit siya gumagawa ng mga himala? Dahil ba sa inyong mga gawa ayon sa kautusan? Kita niyo po? Baka naman na hindi talaga naiintindihan kaya hanggang ngayon maraming mga Kristiyano ang sumusunod sa tradisyon at sumusunod sa religiyon. Hindi talaga sa plano ng Diyos. Kasi bakit? Dahil sa inyong pananalig, ano sunod? Sa inyo narinig tungkol kay Kristo. Kanino daw narinig? Sa atin. Kaya si Kristo dapat napapatunayan sa pamamagitan natin. Sino ba ang magsasabi? Lahat ng mga nagpapatotoo tungkol sa Diyos magmula ang tagapagturo. Ikaw alam mo na ikaw ay talagang nakaugnay kay Kristo tapos tahimik ka lang. Sa tingin ba natin yung pananahimik natin? Magdudulot ng kabutihan sa ating Panginoon sa Kristo? Verse 6, tulad ng nangyari kay Abraham, sumampalataya siya sa Diyos at dahil dito, siya ay itinuring ng Diyos na taong matuwid. Tingnan niyo po ito yung pagiging ganap. Ito yung pagiging kabuuan. Verse 7, kung gayon, maliwanag na ang mga nananalig sa Diyos ang siyang tunay na lahi ni Abraham. Alala niyo yung John chapter 8, verse 36 hanggang 40, pakikipagtalo ng Panginoong Kristo sa mga relihiyosong tao na ang pili nila sila ang lahi ni Abraham at sila ang mga anak ng Diyos. Pero anong sinabi ng Diyos? Mga lahi kayo ng inyong ama. Sino ang ama? Si Satanas. Kaya makina tayo na baka tayo nagpapatotoo na nananampalataya, nakasunod tayo kay Kristo at ang ginagawa natin kalooban ng Diyos, pero hindi natin alam na paklalalan na tayo ng Diablo. Amen? Verse 8. Sabi diyan, bago pa ito nangyari, ay ipinahayag na ng kasulatan na ipapawalang sala ng Diyos ang mga hintil. Wow! Amen? Kasama tayo? Sa pamamagitan ng kanilang pananalig sa Kanya. Ang magandang balitang ito ay inihayag kay Abraham sa pamamagitan mo'y. Yan o, pati na natin. Magkakali kasi natin, hindi Abraham naman pala yan, hindi Kapag binasa na ito kayo, sa pamamagitan mo'y pagpapalain ng Diyos ang lahat ng bansa. Mga minamahal kong kapatid, ang tuwa at aral ng Biblia, kung ilalagay lang po natin doon sa pamatayan ng Diyos,
Ito'y karanasan ni Abraham. Pero bakit isinulat sa Biblia? Bakit dapat natin nalalaman? Kasi po, ikaw at ako, walang pagkakayo kay Abraham. Sino ang maliligtas? Sabi ko kanina sa minasa natin. Ang mga hintil. Hintil ba tayo? Amen. Ibig sabihin, sa paraan na yan, ano ay dapat nalalaman natin? Wala pa naman kay Abraham. Hanggang ngayon sa atin, dapat na iakayag ang tunay na turo at aral. At hindi dapat binabago. Bakit? Yan ang gusto ng Diyos. Dapat alam natin. Amen? Next, second point. Yeah. Hingin sa Diyos ang karunungan at sumampalataya. Baka iniisip lang kasi natin, Pastor, baka kayo lang po bilang nalira na pastor, kayo lang po talaga ang magsasalita sa amin. Napakaralan din natin sa Matthew chapter 10, ang mabuting pastor. O John chapter 10 pala, I'm sorry. John chapter 10, na ang mabuting pastor, walang iba po hindi si Kristo. Pero, may nagbubukas sa ating Panginoon si Kristo para makapasok sa kawan. Sino? Ang hinilang bilang pastor. Ang mga pastor na dumatayo sa harapan ninyo. Pero kayong lahat ay mayroong layunin para doon sa loob ng katawan ni Kristo o ng kanyang kawan. Sabi diyan sa James chapter 1 verse 5 hanggang 6. Ngunit kung ang sinuman sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya ay bibigyan sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at di nanunumpa. Amen? Verse 6. Subalit, ang humihingi ay dapat nagtitiwala sa Diyos at huwag mag-aalinlangan. Sapagkat, ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit sa. Siguro hindi naman tayo papayag na bilang Kristiyano at pananampalataya hanggang ngayon, hindi pa rin natin alam ang tindigan. At hindi pa rin natin alam kung paano ipaglaban ang ating pananampalataya. Baka naman, pag tinanong tayo, Pastor, ano ba mayroon dyan sa church? Bakit yung ito? Iba ko na, sabi nila kasi dapat ako daw nagpapatod dyan. Bakit kalagayan natin? Pastor, bakit po? Linggo-linggo na nandiyan kayo, hindi pa ba nami-memorize sa Biblia? Hindi, alam ko na kasi, dapat nagkikita-kita kami dyan eh. Hindi natin kaya tindigan kung ano ba dahilan, bakit tayo mayroong pagtitipon sa bahay sa bahay. At hindi pa rin natin alam hanggang ngayon kung bakit mayroon tayong fellowship at hindi pa rin natin alam kung bakit tayo mayroon na ng palataya. Kaya matuto tayo na makalaman ang mga bagay na ito. Bakit? Ang Diyos ay nakakalob sa atin ng mga kaalaman at ng karunungan. Kung ano man ang kulang sa atin, alam ng Diyos na yan ay mapupunuan kung tayo ay magtitiwala lamang sa tunay at pagkapangyarihan. Tingnan natin ang mga puntos natin pag-usapan. Sabi niya, number 1, ang tao nagsisikap unawa ay tatamo. Ibig sabihin, ang mga nagsisikap na magkaroon ng kaalaman, yan ay matatamo natin. Ipinalam na yan sa atin ng Proverbs chapter 16, verse 3 hanggang 4. Ano po sabi? Ipagkatiwala mo kay Yahweh ang iyong mga gawain o gagawin at magtatagumpay ka sa lahat ng iyong mga layunin. Kanino ipagkatiwala? Sa kaibigan? Sa kakilala? Hindi. Kung hindi sa ating Diyos. Verse 4. Lahat ng nilalang ni Yahweh ay mayroong kadahilanan at ang masasama kaparusahan ang kahilinatnan. Mayroon bang layunin ang mga Kristiyano? At ang mga makasalanan mayroon din? Kaya kung ayaw natin na maparusahan, hindi makasama sa paitatapon ng Diyos sa kapahamakan, abay, isipin natin ang layunin mo. Bakit ka naging Kristiyano? At bakit ka naging mananampalataya? Number 2. Mahabang buhay ang dulot ng kaalaman. Bakit kaya hindi maiksing buhay? Bakit mahabang buhay ang dulot ng kaalaman? Kasi alam natin na hindi lang dito sa lupa. Kung hindi, ang kaalaman natin ay aabot hanggang sa kaluwalhatian ng Diyos. Amen? Kasi bakit? Yan ang magbibigit sa atin sa harapan ng Diyos. Yung kaalaman mo bilang mananampalataya ang kasunod kay Kristo. Amen? Kaya ang sinasabi ng kawikaan, on Psalms chapter 34, verse 12-15, sino may gusto ng mahabang buhay? Sino may nais ng masaganang buhay? Dalawang tanong. Mahabang buhay, masaganang buhay. Verse 13, ano sabi? Dila mo'y pigilan sa paghabi na
malaking pananagutan. Amen? Pagkaya tayo mga buhay natin ay hindi pa rin nakaugnay sa Panginoon, kaya yung kanila natin hindi pa rin mapigilan sa pagsalita. Malaki po ang dapat natin nalalaman ng dito. 13. Bilang mo'y pigilan sa paggamit ng kasamaan. 14. Mabuti ang gawin, masamay layuan, pagsikapang kamtin ang kapayapaan. Amen? Saan daw tayo lalayo? Sa kasamaan. At ang gawin natin ay pagsikapang kamtin ang kapayapaan. Saan magmumula ang kapayapaan? Sa Diyos. Kaya yung mga nagkakatid ng kapayapaan, sa Diyos lang talaga yung masusutukan. Amen? Verse 15, last. Mga mata ni Yahweh sa matwid na katuon. Sa kanilang pagdaing, lagi siyang tumutugon. Amen? Wow! Huwag po tayong mag-alilangan tungkol dito. Alalahanin natin na si Jesus at ang Ama ay laging nakatuon sa atin ang kanilang mga mata. At kung ano yung dinadanasan mo, problema, pagsuko, huwag mong pakalilalanan, may plano ng Diyos. Kahit parang mahihirapan ka, tuloy lang ang laban. Darating ang araw, magkakaroon ka rin ng katagumpayan. Amen? Huwag kang patatalo. Kahit ano pang sabihin ng mundo, huwag kang patatalo. Next. Ayan. Verse 3. Okay. Para siyang punong kahoy na bumubunga ng kailan. Amen ba? Kung minamahal ko, Kristiyano, mga anak ng Diyos, meron na tayong bunga? Amen ba? Dapat meron na ituturo tayo sa harapan ng Panginoon. Yung nasasabi ng pastor, wala akong makikita ng bunga. Yes, magpatuloy ka lang. Mayroon pa akong kakilala na pastor na nung panahon na yun ay talagang parang piling niya hindi nagbubunga yung kanyang ministeryo. Pero sabi na ngayon pag tinignan po, grabe, hindi na po magkasya sa buong congregation yung dami nila. Kaya yung kanilang 50 years anniversary ay ginanap na po sa stadium ng Tabaco. Huwag po tayong paminaan ng loob. Ano mangyayari ng Diyos natin, amen? Ano ba pwede natin hanapin kung ang Diyos ay kayang gawin ang lahat ng bagay na magdudulot sa atin na ikabubuti? Ang importante lang sa atin bilang mga lingkod, alam sa mga minamahal, daputin yung binhi at ihagis. Alam niyo po yun? Kung saan yung bumagsak na tayo magpuproblema, alam ng Panginoon yung matapang lupa na babagsakan, amen? Kaya ang ganyan, sa harapan ng Diyos ay hindi po talaga karapat-dapat. Kung puro tayo reklamo, na parang hanggang ngayon, hindi sinasagot ng Panginoon ang ating mga panalangin, may plano ang Diyos. Amen? Sabi niya, no, parang siyang punong kahoy na namumunga kailanman. Baka ibig sabihin, kaya minsan may mga hindi pa sinasagot ang Panginoon, may gusto pa siyang patunayan sa'yo. Na baka sa 10 taon, may malabing 5 taon, ay hindi pa sinasagot ang Panginoon. Baka may gusto patunayan ang Diyos na magpagtitis ka hanggang sa huli. Mayroon ka pala katagumpayan na ikakagalat mo ng gusto sa harapan ng Diyos. Proverbs 3:13-18. Kaya ito po ang sinasabi. Mapalad ang isang taong nakasumpong ng karunungan. Bakit? At ang taong nagsisikap unawa ay matatamo. Ito yung sinasabi ng Diyos na hiniin mo lamang. Huwag kang magsama sa pag-hini. Minsan kasi, sumusuko na agad tayo. Minsan kasi, hindi na natin nagpapatuloy kasi parang ilang taon na po Panginoon, wala namang nangyayari. Baka may dapat lang kasi tayong ayusin sa sarili natin kaya hindi pa pinagkakaloob ng Panginoon. Baka mayroon pa tayong dapat ginagawa kaya hindi pa natin nakakakta yung sinasabi natin pagpapala. Magdidesisyon na naman pala tayo. Nandun na pala yung pagpapala. Di ba? Eh bakit dapat alam natin mabuti kung ano talaga tayo ng Diyos at bakit niya ako Kristiyano, ano talaga tayo ng Diyos sa akin? Verse 14. Higit pa sa pila ang pakinabang dito. Grabe. At higit sa gintong lantay ang tubo nito. Amen? Hahanapin mo ba ang karunungan mula sa Diyos? Ayan o. Kung inaakala natin na hindi tayo nagtatagumpay, hindi naaabot yung gusto natin, baka mayroon kang dapat ayusin. Mayroon kang dapat pag-desisyonan.
para lang makita mo yung tinutubo mo. Ayan o, ginto. Napakasarap niya. Alam niyo po mga minamahal ko sa Panginoon, napakarami ng mga Kristiyanong ganyan. Tumubo na sila sa harapan ng Diyos. Bakit? Nakita na ng Panginoon yung kanyang pagsisikap. Kaya itong mga mananampalataya natin na medyo nakakaedad-edad na, sa kanilang patuloy na pagpiling ko, namin po hindi papayag ng Panginoon na hindi sila tutubo. Magkakaroon at magkakaroon. Amen? Kaya tayo magpanghinawa. Mga bata-bata pa tayo, gaano pa tayo natagalan ng lingkod? Mapatuloy tayo. Amen? At yung mga tao naman na mga matatag na, nagpapatuloy, subukan pa natin. Baka yung 5 corona na ipinangako ng Diyos ay maranasan natin. Amen? 5 corona yan. Gaano kabuti ang Panginoon sa ating mga ginagawa. Next, 15. Sa alinmang alahas ay higit ang karunungan. Amen? Kung mayroon tayong mga alahas sa ating mga kapal, mas higit pa ang karunungan. Bakit? At walang kayamanan dito ay may papatay. Yan ang mundo. Kung ang akala natin mga iyas lamang ang magbibigay sa atin ng kagalakan dito sa mundo, pero pagharap mo sa Diyos, mga minamahal, ikaw ang may putong ng gantimpala dahil sa mga pagtatagumpay na ginawa niya. Kaya magpakatatag tayo, amen? Magpakatatag tayo. We steadfast in faith. Ano ba? 16. Mahabang buhay ang dulot ng kaalaman. May taglay na kayamanan at may bungang karangalan. Amen? Kung pinaparangalan tayo dito sa lupa, dahil naaabot natin yung mga pagsubok na binibigay sa atin ng sanlibutan, kung nag-aaral tayo, naaabot natin yung level na ibinibigay sa atin na task sa mga eskwelahan, sa trabaho, pinaparangalan tayo dahil naaabot natin yung kanilang mga pamantayan, tandaan natin, ang kaalaman na dulot mula sa Diyos. Yan ang pamantayan ng Ama para tayo ay magkaroon ng kayamanan ng higit kaysa sa mga bagay na nakikita natin sa sanlibutan na ito. And verse 17, maaliwalas ang landas ng taong may kaalaman at puno ng kapayapaan ang lahat niyang araw. Amen? Dito pala malalaman mo na pagka ang tao ay tunay na nakaunay sa Diyos at nakasusunod sa kalooban ng Diyos, puno-puno ng kapayapaan ang buhay. Hindi nag-i-entertain ng mga negatives. Hindi nagkikipatol sa mga kasalanan na hindi naman dapat ini-entertain sa kanyang buhay. Lahat ay mayroong kapayapaan dahil sa pamamagitan ng dulot ng kaalaman ng Diyos. And verse 18, last, mabalag nga ang taong may taglay na karunungan para siyang purong kahoy na mumunga kaya. Sayang mo sa gusto, kung ikaw ay may kaalaman, darating ang araw mamumunga ka. Magpatuloy ka lang. Hindi naman po ang punong kahoy na pag nakita mong buto, pagdating agad bukas, mamumunga na. Unti-unti lumalago. At makikita mo bukas makalawa. Magkakaroon din ng buka. Amen? Huwag lang tayong hiwalay sa karunungan na sinasabi ng Biblia. Huwag natin hahayaan ating mga sarili na nababalot ng mga pabago-bagong kaisipan. At kung ano ang nalalaman natin sa paglilikod sa Diyos, magpatuloy tayo. Huwag natin hahayaan ang mga tao na hinahandatan tayo kung sino man. Basta ang gawin natin, nakaugnay tayo sa sinasabi ng Diyos sa atin. And then, finally, conclusion na tayo. Now, sa conclusion natin, ano makikita natin dyan? Huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon ang tao, pabago-bago ang isip. Ano sabi? Diretso. Walang liliko. At hindi dapat parating nag-aalala. Sabi ko po kanina sa Sunday School, wala mong salita ng pag-aalala sa harapan ng Diyos. Walang magdadalawang isip. Kaya dapat na pagka tayo ay susunod, sumunod tayo. May mapapala naman o wala. Nagkaroon ilang taong ka ng Kristiyan, walang nangyayari sa buhay mo. Huwag kang mag-alala. Ituloy mo lang ang paniniwala mo sa Diyos. Bakit? Ang Diyos naman ay hindi lang ngayon. Ang Diyos ay pagwalang hanggang. Amen? Kung gaano ng katagalan para ng palataya mo, para wala kang nakikita, isa
sarap na tutupugin mo. Matatapos ang buhay ko sa mundo na ito, may Diyos na naglalakay sa akin. Amen? Ang sarap na pinag-usapan namin. Kahit kung sa DRT kahapon, at yung usapan namin nila Nanay Evelyn kahapon, ano niyo po yung mga katawan, sabi ko nga, dahil mga yung Nanay Kunji. Kung papalitan naman ang Diyos yan ng incorruptible body, walang kasiraan, walang kapintasan, hindi kaya kagalakan sa atin, hindi lang pala ng palabaya. Hindi ka magpapatuloy kung ang pangakalaman ng Diyos, yung katawan natin nabubulok, palitan ng hindi nabubulok. Ipagsa. Verse 8. Babago-bago ang isip at di alam kung ano talaga ang nais. Kaya matuto po tayo. Yan po ang ating maalaman sa harapan ng paglilingkod. Be steadfast in faith. Application po. Sabi dyan, para malaman natin, ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay pagpakailanman. Yan ang application natin. Okay? Huwag na magpamago-bago ang isip. Dumiretso na tayo. At sabi dyan, ang lahat, sa application natin ito, First John 2:16-17. Ang lahat ng nasa sanlibutan, ang masasamang nasa ng laman, ang nasa ng mga mata, at ang mga pagmamalaki sa mundong ito ay hindi nagmumula sa Ama kung hindi sa sanlibutan. So alam na natin, kung ano yung inaakala mong dulot ng sanlibutan, kaya sasabihin natin, dapat mayroon ako na ganito sa lupa, dapat mayroon ako. Kalimutan mo yan. Kung talagang yan ay para sa ibibigay ng Diyos, amen? At kung lahat ng inaakala mo ay para sa iyo dahil nagtagumpay ka sa lahat ng pagsubok, nakita ng Diyos na kahit bigyan ka ng ganito, hindi mo siya itatakwil. Kahit magkaroon ka ng ganyan, hindi mo siya kakalimutan. Karamihan kasi sa mga tao, laki na ng problema. Bakit? Hihingi sa Diyos. Lalapit sa church, pupunta sa pastor, mag-pray request, Pastor, pakisabi naman po sa Panginoon, ipanalangin kami at kami ay magkaroon ng trabaho. Ngayon, binigyan ng trabaho, nagkaroon ng pinagkakitaan, nakalimutan pumunta sa church. Nakalimutan ang Diyos. Bakit? Binulag na sa libutan. Ano ba? Ang daming sinasabi pagdating sa paglilingkod. Wala pang tinatanggap na pagpapala. Lahat sasabihin, ang lilingkod ako sa Diyos kahit ano mangyari. Nung nakatanggap na ng pagpapala, wala nang naglilingkod dahil puro na lang sa pagpapala. Baka may nakakalimutan tayo tungkol dyan. Verse 17. Mawawala ang sanlibutan at ang lahat ng kinahuhumalingan nito. Ngunit, ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Saan mo gustong ilagat at ipagkatiwala ang buhay mo? Sa sanlibutan o sa buhay na walang nangyari? Alam natin na lahat ay makaparang. Ano man ang mapagtagumpayan mo sa mundong ito, pagkuha mo man ang lahat na ngayon sa mundong ito, mapapahamak naman ang iyong kaluluwa. Kawawa ang tao iyon. Tumayo po tayo. To God be all. Be steadfast in love. O in faith pala, sorry.